Hindi habang buhay na kayo ay nasa pwesto dahil intayin ninyo ang ganti ng maraming Pilipino. Matapos pagtulungan ng House of Representatives na mapa-impeach si Vice President Sara Duterte matapos malikom ang higit sa 1/3 na boto ng mga miyembro ng Kongreso, mga Pilipino binalaan at ibo-boycott ang lahat ng mga taong pumirma para mapatalsik si VP Sara. Lintik lamang araw ang walang ganti. Ito ang naging diretsang banta ng maraming Pilipino all over the world na siyang tila galit na galit sa mga kongresistang pumirma para tuluyang ma-impeach ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte. Kahapon lamang naging kontrobersyal ang huling plenaryo ng Kongreso kung saan minadali ng mga kongresista ang pagpapapirma para tuluyang mapatalsik si VP Sara. Ngunit tila hindi raw makakatakas sa hagupit ng karma ang mga politikong hayok na hayok raw sa pera at nagpabulag sa di umano'y suhol ng ilang mga makapangyarihan dahil ang hindi raw nila nalalaman darating ang halalan at sila ay magbabayad sa kanilang mga kasalanan. Narito ang buot detalyadong report patungkol sa mga pangalan na pumirma sa impeachment laban kay VP Sara na binantaan ng milyong-milyong Pilipino na magbabayad sila at hindi nila iboboto ang mga kongresistang tila nasilaw sa pera ng maraming Pilipino. Narito't panoorin ang full video. Sa lahat ng mga kongresistang pumirma para ma-impeach si Sara, masyado niyong sinisecured yung pwede niyong makuha sa kinabukasan, pero hindi niyong sinisecured yung pwesto niyo. At dahil sa pagpirma niyo niyan, sana hindi yan maapektuhan. Bago mag-umpisa ang lahat, si VP Sara laging sinasabi yan na pinaplanuhan siyang i-impeach. Pero medyo nagdadalawang isip tayo na bakit ito pa lang naman ang ginagawa ng Kongreso, ng administrasyon sa kanya, bakit impeach kagad? Parang exaggerated naman. Ngayon lumabas ang katotohanan na totoong plano nilang i-impeach at ginawa nila yan ng pasikreto. Pag may meeting sa iba't ibang kongresista, sinasabi na nagkakabayaran daw kaya nagkapirmahan. Base sa aking opinion ha, mangyayari talaga to. Kasi umpisa pa lang na sinasabi niya sa mga kongresista na tama na, wag nang i-impeach si Sara. Naniniwala ako na nilabas lang sa bibig ni BBM yan. Dahil nung time na yan, yan yung masakit yung loob niya. Dahil after nyan, nung nag-statement siya ng ganyan, ay naglabas siya ng salita dahil dun sa sinabi ni Sara about pagpapatay. Sabi niya hindi daw niya ito palalampasin, and then bigla, nagsabi siya na itigil na ng Kongreso ang pagpapa-impeach. Alam niyo kung bakit? Kasi naramdaman niya na ang karamihan ng tao ay hindi pabor para ipa-impeach. Para sa akin ha, sinabi yan ni BBM na wag nang impeach, pero hindi yan ang pinagmimitingan nila. Para lang makuha ang loob ng tao, ma-secured si BBM na hindi niya yun gusto, pero sa iba naman niya pinapagawa. Nagets nyo? Sinabi niya na natigilan na ang impeachment kay Sara sa Congress, pero meron siya mga galamay para mag-asikaso niyan. Kaya nga nangyari yan eh. Mga secret meeting? Kanino galing yan? Diba, pagplancha sa impeachment ni Sara, sa pagpapa-impeach kay Sara ngayon sa Congress, lumalabas lang na totoo ang lahat ng mga sinasabi ni Sara. From the very start, inipit siya ng pamahalaan. Bakit? Marami ng bagay na question kay Sara pero nasagot, nalinawan. Kahit dumaan sa butas ng karayom dahil pagkakakampi lahat yan. At naniniwala ko sa kumparahan ng kabulukan, aangat na mas malinis si Sara. Pero anong nangyari? Diba? Totoong nilalaban nila ang impeachment para si Sara ay hindi na makatakbo sa 2028. Ginagamit nila ang pera ng taong bayan para magkapirmahan, para matuloy ang impeachment ni Sara. Yan ang lumalabas ngayon. Anong nangyayari sa Pilipinas? Tapos yung mga pumirma, mga ayaw magsasalita, mga nabahag ang mga buntot. Ano yun, napapirma lang sila? Ito ang tatandaan nyo ha, sa lahat ng mga kongresistang pumirma para ma-impeach si Sara. Masyado nyo sinisecured yung pwede nyo makuha
sa kinabukasan, pero hindi nyo sinisecured yung pwesto nyo. At dahil sa pagpirma nyo niyan, sana hindi yan maapektuhan. Tapos ang ginagawa nyo pa, hinahadlangan nyo magsalita ang mga Duterte supporter o yung mga taong nakakakita ng mali sa gobyerno. Tapos sinundan nyo ng impeachment. Nagdesisyon kayong mag-impeach. Tapos yung mga idea o yung mga taong may kaalaman manahimik, hindi maisa publiko kung ano totoong nangyayari. Ano to? Tama ba yan? Nakaplano kayo na ito ang gagawin nyo at ito ang gagawin nyo para kontrol nyo lahat. So na-impeach si Sara ng Congress. Tingin nyo safe na kayo? Tingin nyo wala itong magandang maidudulot para kay Sara Duterte? Tingin nyo walang plano ang mga Duterte? Kung matalino kayo, mas matalino yung mga yan. Dahil naisip na nila na paano kung i-impeach siya. Kaya nga may tinatawag na plan A, plan B, plan C hanggang plan Z. So tignan natin. Kala ng karamihan mabuti si BBM, di ba? Nagbigay ng statement. Pero ending, yung anak niya ang unang pumirma para impeach si Sara. So lies. Pinapaikot tayo ng gobyerno. At sa ngayon, isa lang ang pinaka-naiintindihan ko sa lahat na nangyayari. Gustong ipa-impeach si Sara para hindi makatakbo sa 2028 at mapigil ang korupsyon sa Pilipinas ng mga taong bumoto para impeach siya. Yan lang ang dahilan. Mukhang tinantusan na nga ng maraming botante sa darating na eleksyon ang mga taong pumirma para ma-impeach ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte. Hindi raw makakapayag ang taong bayan na hindi pagbabayaran ng mga taong tila nanguna pa sa pagpapatalsik sa Vice Presidente ang kanilang ginawang pangtatraidor sa mga botanteng nooy sinuportahan sila at pinaglaban pa sa mga taong pilit silang pinapabagsak. Ngunit iba na raw ang panahon ngayon dahil ang mga taong nooy kanilang ipinagtanggol, walang alinlangan raw nilang iboboykot ang mga kongresistang inuna ang kanilang sariling bulsa kaysa sa kapakanan ng kanilang nasasakupan. Matatanda ang kasabay ng umuugong na impeachment laban kay VP Sara, lumabas ang ilang mga news article at posts online kung saan kaya naman pala nagkukumahog ang mga kongresistang mag-unahan para pirmahan ang di umano'y impeachment kay VP Sara ay dahil sa matatanggap nilang pera. Napabalitang tumataginting na 150 million kada isa ang mga matatanggap ng kongresistang mapipilit pumirma at sasang-ayon sa pagpapatalsik kay VP Sara. Nooy idininay rin ng Pangulo na may kinalaman siya sa nasabing pagpapatalsik sa Vice Presidente, ngunit kinalaunan na bulgar din na nanguna pa ang kanyang anak na si Sandro Marcos na pumirma laban sa ikalawang Pangulo. Nagimbal din ng maraming netizen na bukod sa mga kilalang kaalyado ng Pangulo, tila pumirma din ang kilalang aktor at congressman ng Quezon City na si Arjo Aytayde para patalsikin ang Vice Presidente sa kanyang kinauupuan. Maging ang pinakamatalik nitong kaibigan na ang congressman ng Cebu City na si Duke Frasco ay hindi inaasahan ng maraming netizen na pipirma laban kay VP Sara kahit noong nakarang taon ay lubusan siya nitong ikinampanya. Walang alinlangan rin daw ibo-boycott ng mga botante ang mag-inang Jocelyn at Ralph Tulfo na siyang lumagdari para paalisin sa pwesto bilang Vice President si Sara Duterte. Matatandang kamakailan lamang nasangkot ang anak ni Senator Raffy sa di umano'y skandalo sa kalsada nang subukan itong dumaan sa bus lane na ipinagbabawal ng batas. Narito at kilalanin ang nahigit sa 200 kongresistang tila nagpasilaw raw sa pera at pumirma para mapatalsik si VP Sara. Suggestion ng maraming netizen, kumuha na ng papel para tundusan ang mga taong hindi na raw dapat makabalik sa kanilang kinauupuan. Nanguna pa si listahan ang presidential son at Ilocos Norte 1st District Representative Ferdinand Sandro Marcos,
Sinundan ni Aurelio Gonzalez Jr. ng 3rd District of Pampanga. 2nd District Zamboanga City Representative Manuel Jose M. Dalipe. Camiguin Lone District Representative Jordine Jesus Romualdo. Zambales 1st District Representative Jefferson J. Conhern. Alona Party List Representative Ana Marie Villaraza Suarez. La Union 1st District Representative Francisco Paulo V. Ortega. One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Rods Gutierrez. Lanao del Sur 2nd District Representative Yeser Alonto Balindong. AMBIS OWA Party List Representative Lex Anthony Colada. Abang Lingkod Party List Representative Joseph Paduano. 2nd District Quezon Representative David C. Suarez. Tinog Party List Representative Judas Sidre. Santa Rosa Laguna Lone District Representative Dan Fernandez. Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong. Party List Representative ng Tinog at May Bahay Speaker Romualdez na si Yeda Romualdez. 2nd District Taguig Representative Amparo Zami Zamora. Iloilo 1st District Representative John F. Garin. Quezon City 4th District Representative Marvin Rillo. Iloilo 5th District Representative Raul Boboy Tupas. City Manila Representative Ernesto Junicio. City of Manila 5th District Representative Irwin Cheng. Rizal 4th District Representative Fidel Nograles. City of Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano. Sorsogon 2nd District Representative Manuel Fortes Jr. Nueva Ecija 4th District Congressman Emerson Pascual. Pilreca Party List Representative Persley De Jesus. Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers. IPEC Party List Representative Sergio Dagoog. Laguna 3rd District Representative Loreto Amante. Aurora Lone District Representative Romel Rico Angara. Zamboanga Sibugay 1st District Congressman Wilter Y. Palma. Ifugao Lone District Representative Solomon Chongalo. Camarines Sur 5th District Representative Miguel Luis Villafuerte. Misamis Occidental 2nd District Representative Sancho Fernando Ominal. Isabela 5th District Representative Faustino Michael D. Api Party List Representative Michael Morden. Kalinga Lone District Representative Allen Jesse Mangaong. Negros Occidental 2nd District Representative Alfredo III Marañon. South Cotabato 2nd District Congressman Peter Miguel. Aklan 1st District Representative Carlito Marquez. La Union 2nd District Representative Dante Garcia. District of Biliran Representative Gerardo Espino Jr. Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor. Negros Occidental 1st District Congressman Gerardo Valmayor Jr. Aga Party List Representative Nicanor Briones. Laguna 1st District Representative Maria Rainy Ann Lourdes. Kalinga Party List Representative Irene Guy Saulog. Party List Representative ng Anak Kalusugan Ray Reyes. 1st District of Capiz Representative Emmanuel Tawi Bilones. Batanes Lone District Representative Siriao Colgato Jr. Bulacan 1st District Representative Danny Domingo. City of Mandaluyong Lone District Congressman Neptali Gonzalez II. Albay 3rd District Representative Fernando Cabredo. Maguindanao del Sur Lone District Congressman Muhammad Paglas. 2nd District of Aklan Representative Chodoro Haresco Jr. 4Ps Party List Representative JC Abalos. Senior Citizen Party List Representative Rodolfo M. Ordanes. Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito. Bulacan 5th District Congressman Ambrosio Boy Cruz Jr. United Senior Citizen Party List Representative Milagros Aquino Magsaysay. 3rd District Camarines Sur Representative Gabriel H. Bordado. Quezon City 6th District Representative Maria Victoria Marivic Copilar. 2nd District of Caloocan Representative Maria Mitzi Kahayon Uy. 2nd District of Northern Samar Congressman Haris Ong Chuan.
Northern Samar 1st District Representative Paul Ruiz Daza, South Cotabato 1st District Representative Isidro D. Lumayag, Catanduanes Lone District Representative Eulogio R. Rodriguez, Pampanga 1st District Representative Carmelo Lazatin II, Isabela 4th District Representative Joseph Tan, Ilocos Sur 2nd District Congresswoman Christine Singson, Isabela 2nd District Representative Ed Christopher Go, City of Manila 3rd District Representative Joel Chua, City of Marikina 1st District Representative Maan Chodoro, Negros Oriental 2nd District Representative Manuel Sagar Baria, Siquijor Lone District Congressman Zaldi Villa, City of San Juan Lone District Congresswoman Isabela Maria Zamora, Isabela 6th District Representative Faustino Ino D, Quezon City 3rd District Representative Franz Pumaren, Negros Oriental 4th District Representative Juliet Ferrer, Camarines Sur 2nd District Representative Luis Villafuerte, City of Antipolo 1st District Representative Roberto Puno, Zambales 2nd District Representative Doris Maniquis, at OFW Party List Representative Marisa Magsino, ang isa sa mga pinakadapat raw i-boycott ayon mismo sa maraming overseas Filipino worker. Sinundan ito ng Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matugas II, Uswag Ilonggo Party List Representative Jace Ang, 2nd District of Capiz Congresswoman Jane Castro, Dinagat Island Lone District Representative Alan Ecleo, 6th District of Cavite Representative Antonio Ferrer, 3rd District of Bataan Congresswoman Maria Angela Garcia, City of General Santos Lone District Representative Loreto Acharon, Sarangani Lone District Representative Steve Solon, 4th District of Quezon Province Representative Kate Tan, Quezon 3rd District Representative Reynante Arrogancia, City of Taguig Pateros Lone District Representative Ricardo Cruz, Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo, City of Caloocan 3rd District Representative Dean Asischo, Tawi-Tawi Lone District Congressman Dizar Zali, Ilocos Sur 1st District Representative Ronald V. Singson, Camarines Sur 1st District Representative Chuyoshi Anthony Horibata, City of Iloilo Lone District Congresswoman Julienne Boranda, Pinuno Party List Representative Ivan Howard Ginchu, Quezon City 1st District Representative Juan Carlo Arjo Ataide, Bohol 1st District Representative Edgar Chato, Bohol 2nd District Representative Maria Vanessa Aumentando, Bohol 3rd District Congresswoman Christine Alexi Tutor, Quezon City 1st District Representative Wilfredo Mark Enverga, Zamboanga del Norte 1st District Representative Roberto Uy, Agusan del Sur 1st District Representative Alfelito Bascook, Misamis Oriental 1st District Congressman Christian Unabia, City of Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Suan, Misamis Oriental 2nd District Representative Yevgeny B. Emano, Cotabato 1st District Congressman Joselito Sakdalan, Bataan 2nd District Representative Albert Garcia, Quezon City 5th District Representative Patrick Vargas, Agusan del Norte 1st District Representative Jose Aquino, ACT Teacher Party List Representative Franz Castro, Laguna 4th District Representative Maria Agarao, Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, Kabataan Party List Representative Raul Manuel, Leyte 3rd District Representative Ana Tuazon, City of Calamba Laguna Lone District Congresswoman Charisse Ann Hernandez, Tarlac 1st District Representative Jaime Cuanco, Zamboanga del Sur 2nd District Representative Victoria Yu, Sulu 2nd District Representative Munir Arbison, at PHW Party List Representative Angelica Natasha Co, Akbayan Party List Representative Percival Sendanya, Davao del Sur Lone District Congressman John Tracy Cagas, Nueva Ecija 2nd District Representative Joseph Gilbert Violago, City of Parañaque 1st District Representative Edwin Olivares, Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo, Parañaque 2nd District Representative Gus Tambunting, Negros Occidental 6th District Representative Mercedes Alvarez, Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing,
Cebu City 2nd District Representative Eduardo Rama Jr., Cebu 7th District Representative Peter John Calderon, Negros Oriental 1st District Representative Jocelyn Lim Kaichong, Cebu 4th District Representative Janice Salimbangon, Cebu 1st District Representative Rhea May Guilas at Cebu 6th District Representative Daphne A. Lagon. Bukidnon 1st District Congressman Jose Manuel Alba, Nueva Vizcaya Lone District Representative Luisa Quaresma, LPGMA Party List Representative Alan T, Caloocan City 1st District Representative Oscar Malapitan, Lanao del Norte 2nd District Congressman City Dimaporo, Party List Representative ng Pusong Pinoy na si Journey Jet Nisay, Zamboanga del Norte 3rd District Representative Adrian Amato, Pangasinan 3rd District Congresswoman Rachel Arinas, Pangasinan 6th District Representative Marlene Agabas, Bulacan 4th District Representative Linabel Villarica, Batangas 1st District Representative Eric Buhayin, Pangasinan 4th District Congressman Christopher De Venecia, City of Lapu-Lapu Lone District Representative Maria Cincha Chan, Camarines Sur 4th District Representative Arnie Fuentebella, EUCP Party List Representative Raymond Mendoza, City of Pasig Lone District Representative Roman Romulo, Pangasinan 2nd District Representative Mark Huangco, Iloilo 4th District Representative Ferhenel Birhon, Sulu 1st District Representative Samir Tan, Pampanga 4th District Representative Ana York Bondok, City of Muntinlupa Lone District Representative Jaime Fresnedi, Party List Representative ng CWS na si Edwin Garjola, Leyte 2nd District Representative Lolita Javier, City of Antipolo 2nd District Representative Michael Grosheta, Patrol Party List Representative George Bustos, 5th District of Cebu Representative Duke Frasco, Cavite 8th District Representative Aniela Tolentino at ACT-CIS Party List Representative Jocelyn Tulfo, City of Bacolod Lone District Congressman Greg Gasataya, Laguna 2nd District Representative Ruth Hernandez, Cotabato 3rd District Representative Maria Alana Santos, City of San Jose del Monte, Bulacan Lone District Representative Florida Robes, at ang pinakahuli, ang Speaker of the House, ang Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Unquote. Matapos lumabas ang mga pangalan ng mga taong pumirma para mapatalsik si VP Sara, tila babantaan na raw sila ng mga botante at hindi na iboboto pa. Bukod sa boycott, mangangampanya raw ang taong bayan sa kalaban ng mga kumakandidato sa 2025 election, lalo't nakita na raw ng taong bayan ang mga tunay na kulay nito. Hindi man raw nila aminin, ngunit kumbensido ang taong bayan na pera ang dahilan kung bakit sila pumirma para mapatalsik si VP Sara. Ngunit ang lahat raw ay may hangganan at dapat nilang tatandaan na ang taong bayan pa rin ang kanilang makakalaban. Dahil sa pulso ng mamamayan, tila lahat sila ibo-boycott sa darating na halalan. Hindi raw nakakalimot ang maraming Pilipino sa ginagawa ng mga kongresistang panggagago sa maraming tao. Ano ang iyong magiging reaksyon matapos lumabas sa publiko ang higit sa 200 pangalan ng mga kongresistang pumabor na mapatalsik si Vice President Sara Duterte? Taong bayan, walang takot na nagbabalang ibo-boycott nila ang sino mang individual na pumirma para mapatalsik ang Vice President na si Sara Duterte. Ano ang iyong magiging reaksyon sa balitang ito? Ikaw ang pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.
madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon.